Kaya nag-ghost touch na siya eh. Nagpahulog kahapon. Si Marvin na morning. Tsaka kay Ricky. Yan na. Yung alambre na binili natin kay Ma'am Melanie, kailangan nila yan sa Anyana Bellers. Kay Doming, morning! Tsaka kay Rusty. Good morning. Ano ba yung kailangan nyo? Pinapadaanan ako sa inyo, wala ba? Wala. Ito. Concrete nail, tsaka barena. Yan. Ayan mga karos, good morning. Yan, good morning. Welcome back po muli dito sa aming channel. Ilan sa mga tropa, dediretso muna talaga rito sa bahay. Kasi sasabihin nila yung mga kailangan nila pagdating ng hapon. Ako naman, bago mag-uwian, bago ako umuwi sa bahay, bibiling ko na yung mga ibang mga kailangan nila, yung mga hand carry lang. Yan, para dadaanan na nila rito. At pagka diretso po nila sa site, yan, dala-dala na nila. Yan, mga tropa natin dito sa Lee and Aki Builders, wala po kaming stay in. So lahat umuwi. Pero kapag kagaya ng Anyana Bellers East Project at saka Tansa Garden, pag tanghali, hindi na po sila umuwi. So ito yung lagay at condition ng panahon natin. Kahapon, hindi talaga ako nagpapasok ng ganitong oras. Nadamay na yung whole day, kahit gumanda yung tanghali at saka hanggang hapon. Gawa ng umuulan talaga. Ngayon naman nagpapasok ako kasi kahit ganito yung weather at alam naman natin na uulan, ito, nagpapasok na tayo. Kahapon kasi sa biyahe pa lang mababasa na sila eh. Yan na. Mga karos, magbibigay ako ng mga update dito sa ongoing projects natin. Kaya samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Yan, enjoy watching po ngayong araw po ng Miyerkules, October 15. Let's go! Tara! Nandito tayo sa phase 3. Louie, good morning Louie. Good morning. Yan, good morning. Isa sa mga inasikaso kahapon, itong hamba ng mga pintuan para sa Garden Villa project. Tapos itong mga ritaso rito na kahoy, dadalhin na po natin yan sa Riego de Dios. Yan si Master Jojo. Good morning. Good morning. Bali, mga sobra ko po yan dito. So kaya sumobra tayo ng mga ganyang kahaba. Gawa na nga yung pinto doon ay nasa 70 cm. Ito pa yung iba. So meron tayo paggagamitan ng ano dyan, mga kahoy sa Riego de Dios project. Ibibigay na po natin to kay, kay ma'am. Bigay na po yan, wala nang ano yan, wala nang charge. Tara, sa Riego de Dios tayo. Bali ito mga karos, habang nasa biyahe tayo, gusto ko lang po sana magpasalamat sa inyo sa mga magagandang comment nyo regarding dito sa project natin sa phase 5. Napakarami na po namin ginawang project na 42 square meter interior lang, pero isa to sa mga nagustuhan kong project. Habang nadadagdagan ng taon, habang lumilipas ang mga renovation, marami po tayong naidadagdag na design, idea sa mga ginagawa nating projects. Mga karos, sa hindi pa mga nakapanood at na-miss itong video, screenshot ko na lang at pakipanood na lang po uli. At saka sa mga gusto pa pong naghahanap ng ganitong klaseng bahay, i-offer nyo po sa kanila na meron po ganitong klaseng renovation sa mga interior ng 42 square meter na up and down. Ayan, baka makatulong po, lalo na sa mga OFW na nagbabalak po magpagawa ng bahay. Okay, hindi talaga maganda yung weather, talagang uulan to. Pero ayan, nakapasok na yung tropa, naka-deploy na sila. May magagawa naman basta pagka titigil ang ulan, wag lang po talagang dire-diretso, diba? Master Dindo, good morning. Tsaka kay Kuya Rigor, good morning. Yan, dito na tayo sa Riego de Dios project. Yan. Lahat po ng kahoy. Wag lang yung hamba ha. Wag lang yung hamba. Yan, tapos bumili pa tayo ng sanding sealer dito. Itong sanding sealer na binili natin kahapon, gagamitin po doon sa wine rack. Kuya, sanding sealer 2 litro lang muna ha. Yan, si Master Jojo, gagawa po siya ng cabinet wine rack dun sa may bar counter. Tapos yung mahabang plywood na dinala natin sa ano naman po yan, sa likod po ng ating likod ng ating ng TV console. Yan. Wag lang tong crates ko ya. Pati itong mga plywood. Pati lahat ng plywood lang. Yan. Wag lang tong wag lang tong hamba. Nangyari kasi Okay,
Yung cleanliness po rito, ayos naman po hanggang ngayon. Ayan. Yan, maluwag. Tapos, ito nakatrapal po yung ibang mga pintura. Itong mga pintura na to, gagamitin pa po yan sa ating dito, sa buong project. Ang tanong dyan, magkano ba? Ayan na yung ating partition na ginawa dito for hidden door. Yan, tapos dito natin dito tayo magdadagdag ng shelves. Yan na, nag-request si ma'am. Yan na. Yan na. Tapos yung mga nagawa nila bilog dito, ayan, nalagyan na natin ng kornisa yan. Para yung mga pintor natin naasikasuhin na lang po yan. Para makompleto yung kornisa paikot. Ayan, hanggang dito na yan. Yan, para makompleto yan, kailangan mo nang lagyan ni Master Jojo ng cabinet wine rack dito. Yan, malinis pa rin, naka-segregate. Tapos ito na yung seal gray. Yan, pitrado na siya ng seal gray. Tapos ito pa, sintadahan pa po natin to. Hindi nga pala nakasintadaan to noon kasi hanggang hindi nakakabit yung metro ng kuryente. Yan, baka kasi merong galawin dito, pero ngayon okay naman na. Feeling ko sobra-sobra na nga to para doon sa cabinet, pero mas maigi na may sobra. Sintadaan yung boss, diba? Kaya hindi kaya maano to, mapersa. Sige ha, doon na lang kuya sa loob, sa flooring. Okay, mamaya babalik po ako dito kasi meron tayong naispatan na comment sa lahat daw ba ng project na ginawa natin. Simula nung nag-umpisa tayo mag-renovation, alin daw sa mga project ang pinakagusto daw natin na ni-renovate natin. Actually, nasagot ko na to pero maiksi lang. Pero sasagutin ko ng mas detalye. Yan, para maunawaan din ng mga viewers. So, lahat naman po ng nire-renovate natin ay lahat gusto natin. Kasi kami, grupo namin, ako, pag kumukuha kami ng project, nag-start kami kumuha ng project, ang gusto ko po sana ay tinuturi namin na amin, na bahay po namin. Yan po yung sagot ko. Tinuturi namin na sa amin. Kaya lahat naman gusto namin. Pero syempre, sasabihin ko na kung ano yung pinakagusto kong na-renovate na subdivision area, walang iba kundi itong sa Riego de Dios project. So mamaya, sasagutin po natin yan. Okay, dito bali tinutuloy lang po nila yung yung trabaho. Tapos si Kuya Philip yata baka malilate, wala pa. Ayan, tapos dito naman banda, ayan, pinapauna na po natin to. Nakikita nyo, ang ganda-ganda na ng cabinet dito. Ito hanggang primer coat lang kasi naka-wall fluted panel siya. Yung ibang pong gumagawa, hindi na po minamasilya niya. Kami minamasilya pa namin. Tsaka ipa-primer pa po natin para bago kabitan ng wall fluted panel, matibay po siya. Tapos dito, sa darating na linggo, may mga pupuntang ibang mga tao dito. Yung sa Korean blinds, yung sa smart lock, hindi lang ako sigurado kung matutuloy. Naalala nyo, may project kami nun sa Block 9, Lot 5 sa Phase 3. Nagpakabit tayo ng smart lock dun sa main door. So yun, sana matuloy para kahit naman papaano, may mga may mga locking system na lahat ng ating main door at saka yung lahat ng pintuan. Tapos dito banda, suyo ko na yan kila Kuya Dindo yung dito kasi si client meron din po silang dalang mga gamit. Siguro dining table, sofa, or kung ano-ano pa na pwede pong ilagay kagad dito habang nagre-renovate tayo. Yan, maluwag naman po yung area kaya pwede pa. Yan, maluwag yung area. So, tsaka decision naman po nila client yan. Pero bago naman po sila maglagay ng mga gamit dito, kinausap muna nila ako ng maigi. Kasi syempre, yung paglalagay po kagad ng mga personal na gamit sa renovation ay nakaka-apekto po sa gawa. Pero sa amin naman halos halos patapos na rin naman. Yan, papauna ko nga lang po muna to para pagdating ng linggo, halos okay na. Yan, dito na lang po yung mga maraming gagawin pa. Yan, meron din po pala tayong nabasa tungkol dito. Isa to sa mga sasagutin natin. Pero, yan, habang maluwag po tayo ngayon, yan, sagutin na natin. Pinturado na nga pala yung kornisa nito. Okay, bali, yung comment po ni, ewan ko kung si ma'am or si sir to. So, bali, ganito. Ang comment niya, maganda sana to is gawa na rin po sa solid door or gawa sa kahoy. Total naman daw, maluwag po yung
yung area rito at hindi naman po magiging basahin to. Kung ako po tatanungin, tama po yung nag-comment. Ayan. Pero kung si viewers kung matagal na pong nanonood simula nung nagano po kami rito, nag-umpisa sa Riego de Dios. Yung bahay na to ay punong-puno po ng anay. Yan, palibot po yan hanggang dito. Dito pinakamaraming sa likod nito. Ngayon, nag-uusap na lang po kami ng may-ari sa lahat ng mga critical na area, mga pintuan, mga cabinet, ay hindi po tayo gagamit ng kahoy. Dito gumamit tayo ng kahoy, pero mapapansin nyo, yan, mapapansin nyo po, nakapatong po to sa nakapatong po to sa tiles. Ayan, tiles po yan. Tapos buhos po yan. Yan. Tapos dito naman, ang sinabi ko kay ma'am ay steel door. Yan, steel door. Pero ang po ni client, gusto niya talaga kahoy. Dito hindi na po natin sila pinigilan dito. Ito naman, nakapag-usap kami na kahoy talaga yung gagamitin dito. Yan, bali, treatment namin ng maigi to. Itong project natin sa Riego de Dios. Grabe yung pagkaka-treatment natin sa anay. Pagdating na nga lang po talaga rito sa pintuan ng TNB, nag-aluminum na rin po sila dahil meron po silang personal na dahilan kung bakit aluminum yung gusto nila. So, yun po yung sagot doon. Tapos pagdating po dito, hindi na talaga kami gumamit ng mga kahoy. Lahat po yan aluminum na hindi po pwedeng mangatnyat ng anay. Kasi kadalasan po minsan lumulusot yan sa mga pipes. Yan, sa mga linya ng outlets. Yan, dyan po lumulusot ang anay. Magugulat na lang tayo, ba't nakakapasok sa loob? O kaya hindi naman, dala-dala natin sa labas na inapakan natin, then dala po natin dito sa loob. So yan, may personal silang dahilan. Pero ako, tama din po yung nag-comment na maganda rin to nagawa sa kahoy. Ayan. Okay din po yun, nagawa sa kahoy. Pero tayo, nag-usap kami ni client, isang dahilan nga din talaga is yung anay din. Tapos pangalawa, mayroong personal na dahilan sila client kung bakit aluminum door po yun. Yan. Mag-update muna tayo sa ibang project. Mamaya babalik po tayo rito. Yan, para magbigay po uli ng update regarding dun sa tanong ng isang regular viewers natin na lagi nagko-comment dito sa mga project natin, sa mga videos. Kaya saan banda na po yan, yung pinto? Doon po sa TV console. TV console. Ayun ganda na, puting-puti yun. Console. Yun, dito. Yan, may mga pa kami dyan, may mga ilalagay pa kami dyan. Tapos yung mga cabinet handle nito, yun, nabili ko na nung nakaraan. Yan, nakapatong dito yun tinabi na ni Master Jojo. Tapos yung mga wall-fluted panel installation naman, ayan naman yung mga wall-fluted panel natin. Ito naman ang kapartner niyan. Yan, builder's band. Ito yung ginagamit talaga namin. Kung wala nito, yung no more nail na boss stick. Pero ito talaga yung ginagamit namin. Tapos yan, meron siyang wall clip. Okay. Kuya, una muna ako. Sige. Kuya Philip, una muna ako. Kuya Philip tuloy. Kuya Rigor. Kuya Philip tuloy. Tara. Bale ito mga karos, maganda timing natin dito sa Anyana Beller East project. Yun Hindi po umuulan. Bale nakabalik na rito si Adonis at saka si Bilog. Yung mga panambak dyan ito, yung iba. Tapos ito kasi graba pa to Ayan ang graba, magagamit pa natin dito sa lababo. Marvin, good morning Marvin. Good morning po. Ayan Bili ka na lang na tubig tsaka bistay. Bistay. Rick, good morning. Good morning po. Yan, nabati ko na yan sila kanina. Yung nakapala yung install ni Ricky. Siya nga pala mga karos, ito yung gagamitin namin sa gate. Yan, stainless po yan. Stainless. Down lock. Yan. Tapos at saka yung tubular hinges. Yan, tubular hinges. Yan para sa gate. Pero matagal pa naman po natin may kakabit yan. Donis, good morning. Good morning. Good morning. Vlog! Morning! Good morning. Saglit lang.
Yung kahapon hindi ako nakapasok dito dahil merong nakalock yung ating yung mga plywood. So ito yung roof beam natin. Yan, roof beam po yan. So dinami na po kasi namin sa palitada. So mahalaga pa rin po doon sa extension, naka roof beam. So hindi lang po siya asintada, kundi biga talaga. Yan, paikot. Yan. Tuloy ang demolition dito. Tapos yung mga tubulars natin na gagamitin natin pang trusses. Yan, nakabaon po siya dun sa biga. Tapos dito rin sa pinakadulo ng firewall, yan nakabaon. Yan. Yan, sa ngayon, hindi pa muna namin binabaklas yung yung bubong. Gawa ng alanganin. Hindi natin masabi na baka biglang umulan. Yung ibang materialis namin nandito. So ito muna yung update dito sa Anyana Bel Air East. Yan, kapag ka natapos namin tong renovation ng bubong, yan, dire-diretso na tayo. Yan. Yan. Alalay na lang kayo sa weather. Weather natin medyo hindi natin alam kung uulan o hindi. Samahan niyo na lang si Marvin pag bumili ng tubig tsaka screen. Binigyan ko na siya ng pambili. Sige. Tapos ito pinabibistay na po natin. Nako, si Marvin. Ay hindi, kala ko umalis na. Umalis na yata eh. Umalis na. Pero nag-iwan ako pambili ng tubig. Yan muna. Pagka uminit-init, full force tayo sa taas. Yan sila muna kasi alanganin eh. Pagka umulan, medyo lugi tayo sa manpower. Kaya hindi tayo makapagpa full force eh. Dapat mga 4 po yung gumagawa sana dyan sa taas eh. Sa bubong, 2 na lang muna. Para alalay lang sa weather. Gawa ng kapag uulan, anong gagawin nila? Siyempre sisilong sila, 'di ba? Opya. Punta tayo ng Tansa Garden. Tara. Kapag ganito talaga yung weather, malungkot yung video, no? Makulimlim kasi. Pero blessing sa atin to ngayong araw, gawa ng kita nyo, hindi siya umuulan. Malaking bagay po to. Nandito na tayo sa Tansa Garden Premier. Yan, phase 5. Yan, good morning kila Ma'am Carissa and Sir Ivan. Yan, tama-tama, break time. Kaya Doming, good morning po. Sa kay Kuya Boy, good morning. Good morning. Yan, Carol, good morning. Good morning po. Yun o, si Epoy, morning. Kay Richard, Rusty, tsaka kay Kuya Sandy. Good morning. Yan, pasensya na kayo kahapon. Yan talaga, pero ito bawi tayo. Ganda na ng weather. Bisa daw ka, pupunta ko lang yung mag-isa. Hindi na. Niyaya mo sila. Niyaya mo sila. Doming, sila yung motor eh. Kaya pala eh. Pumunta kami rito kahapon. Sabi ko ay nag-whole day na yung tropa. Yan na, break time muna. So habang break time, yan na, update tayo rito. Yan na, update. So ito syempre formworks, assemble. Yan na, assemble. Tapos dala ko na nga rin po pala yung mga binili ko na nakaraan. Yung hamba nandyan. Yan, runner. Ito yung topic natin na nakaraan. Yan, nag-aano na po tayo ng runner dito. So halos wala pa uling nagawa kasi kakapasok lang uli ng buong tropa. Yan, pero madami po sila rito. Nandito na rin si Kuya Richard. Okay, sa formworks, dahil as of now wala pa rin naman po tayong extra na budget para sa mga shoring jacks. Naalala nyo, project natin sa Riego de Dios, pinahiram tayo ni Kuya Albert Magdamit Vlog. Yan, tropa yon, kaibigan ko. Kaso nga lang syempre ginagamit niya rin sa ibang mga project. Naisip ko sana itong mga scaffolding. So ito sana yung pantutukod natin sa slab natin. Ang problema dahil ilan linggo, let's say less than 1 month na nakatukod to sa slab natin, hindi natin siya magagamit just in case kailangan natin. Maganda sana to para konti na lang pa, kasi ang kakailanganin namin dito bibili lang ako ng 1-in-1 up na GI5 schedule of 30. Tapos yung parang mga joint connection nito nabilang ko naman na
Tapos bibili na lang tayo ng pang soleras na 2x4. So pwedeng pwede na sana. Kaso nga lang baka naman ma-delay tayo sa mga sa mga project natin kasi itong scaffolding gamitin to, 'di ba? Gamit na gamit po to ng mga tao. So ilang araw rin po siya or less than 1 month ka na nandito lang ang mga scaffolding natin dahil ginamit natin na panukod. So nag-decide ako more on puro coco lumbers na lang. So yun ang may pang bracing pa naman tayo. Ayan, lahat po yan ay galing po sa mga existing project lahat to. Pero bibili tayo ng bago siguro mga 40 and 40 lang na 2x3 and 2x2. 8 feet lang naman po ang kailangan natin dito, mga 8 feet lang. Yan. So ito muna yung update. Kung bumili man ako ng coco lumber, hindi na ganun kadami. Yan. Tapos yung mga mapagbabaklasan naman kasi na yan, sabi ko nga, as of now hindi pa talaga tayo ready para sa mga GI pipes at saka shoring jacks. Yan, kailangan pa natin mag-ipon. Pero ayan, nakakapag-umpisa na tayo. Meron na nga tayong mga pamorma na mga gamit pa sa mga susunod na project. Doon natin mararamdaman yung yung kita dito, di ba? Sa mga ganito. Kasi ilang beses natin siya gagamitin at hindi tayo mapapagastos ng malaki. Ito muna ang trabaho natin siguro hanggang Sabado, formworks, tapos schedule tayo para sa steel decking. May merienda lang yung tropa. Bali bago tayo malis mga karosa, ito nagpa-gate pass tayo. Yan para sa mga tubular, shera board. Yan. Na ipapasok po natin dito. Yung hamba na isulat pa ni ma'am, pero naipasok ko na to. Yan, metal paring. Yan mga kailangan pa natin dito. Electrical pipe. Yan, electrical pipe. Tapos mga coco lumbers. Yan sila bilog para pagbalik dito may mga materyales na gagamitin dito dire-diretso. Okay, bibili muna ako ng coco lumbers. Tapos mamaya babalik tayo rito. Papasa na rin po natin ito sa guard. Tara. Mga karos, mag-break muna tayo. Nagtingin-tingin ako rito sa mga coco lumbers na mga nagpuputol ng coco lumbers. Medyo kasing presyo lang din naman pala ng hardware dito kay Ma'am Melanie. At least hindi na tayo mag-pick up pa. Bagay hindi na natin kakargahan simulong ng mabigat. Medyo advantage na, bali sa hardware na lang. So i-deliver po lahat sa Garden Villas lahat. Yan, break time po muna. Tapos mamaya magbibigay tayo ng update ulit sa Riego de Dios project. Let's go. Yan, tara. Ayan mga karos, bali after break time, yan, bumalik tayo rito sa Riego de Dios project. Yan, shoutout nga pala kay Sir Apollo. Yan, meron siyang tanong, bakit daw hindi i-tiles yun dito sa may bandang garahe, yung paglabas po sa porch at saka dito sa may corner area, dining area. Yan, magandang magandang suggestion. Yun nga lang, depende na po sa may-ari. Hindi naman natin sila mapipilit na talagang palagyan po ng tiles yun. Mas magaganda nga po talaga yung bahay kasi concrete floor finish po kasi yung turnover natin dito So sabi naman ng may-ari, sa ngayon ganyan muna, pero pag nagkaroon ng budget, ipapatawag niya po uli ang Lienaki Builders para mag-install tayo ng tiles. Ayan po. So ito, baba muna ako ng sasakyan. Project update tayo. Tara. Ayan, pinababalan tayo ng sasakyan tapos biglang umulan. So ito yung comment ni Sir Apollo. Ayan. So yung tungkol po yun dito. Kung makikita nyo kung bakit ito lang yung naka-tiles, ayan, napaka-importante nito sa may porch area. Kung magpapagawa kayo ng bahay tapos hindi nyo talaga kayang ipatapos, basta ito meron. Kadalasan po kasi nandito yung pwede kayo maglagay po ng dyan, ng lamesa, ng upuan, at saka maganda yung bago ka papasok ng bahay, naka-tiles. Baka kasi may mga nakatira na pinapasok po nila dire-diretso yung sapatos nila, yung tsinelas nila sa loob. At least pagdating dito, yan, naka-tiles. Hindi compare dito kasi garahe po kasi to. Yan ang garahe. Pero ang isa sa mga plano talaga nila, yung banda doon, yung nakatayuan ni Kuya Philip, yung may dalawang motor banda ron.
Yun talaga ang mga susunod nilang ipagagawa. Pero dito, medyo ano po muna sila, undecided pa na palagyan. Pero balang araw naman po daw, doon din naman daw po yan mauwi. Yan. Meron pala nagpapa-shoutout kay Kuya Philip for the first time. Nagpapa-shoutout sa'yo, Kuya Philip, no? No, kadalasan po kay Master Dindo eh. Dito kay Kuya Rigor may nagpa-shoutout na dati rito eh. Ito. Siyempre, kung ano yung request ng mga viewers natin, pagbigyan natin. Kuya Philip, nakaubad pa. Kuya, shoutout mo si Sir John Manzano from UK. Ayan o. Ayan o. John Manzano? Yan, dali, shoutout mo. Shoutout niya pala kay John Manzano. Yeah, John Manzano from UK. Yan, United Kingdom. Yan. Yan ah. Yan, bali, ito na nga po pala yung sa bar counter. Ito yung wine rack. Dito, itatago namin yung mga ilaw. So, magkakaroon ng LED dito. Dito rin po din sa baba. Yan, magkakaroon ng LED. Yan. So, ito na yung mga pintuan. Ayan o. Ang mga pintuan. Para dito yan o, Kuya Rigor, no? Finish na. Finish na, puting-puti na. Tapos dito ginagawa na ni Master Jojo yung ano sa pinaka wine rack. Yan, nagpalusot na lang po kami ng ano rito, ng lagayan ng wire. Gawa ng itong kasing pinaka wine rack, meron pa po yung ano salamin frameless. Tapos yung loob niya may mga wall fluted panel. Yung outlet kasi ni client, yung socket niya malaki. Yung may sariling breaker at saka universal. So may sariling breaker, universal, may switch din. Kaya medyo malaki, inilabas na lang namin. So para dito wala na tayong magiging problema. Yan, kagaya kanina kababanggit ko lang, inaasikaso na ni Master Dindo to. Ang ano ba natin yung top coat, hindi ba magmamate to? Meron ka sariling tinimpla hanggang sa matapos. Ayun. Okay. Yan, thank you. Yan na. Tapos kaya tayo bumili na sanding sealer na 2 litro dahil para dito yun. Yan, paanohan po natin to. Spray. Kasing kulay nito. Kaya Rigor, kaya naman no? Kasing kulay ng kisame. Kaya kay Eman? Oo. Tama. Oo. Kay Sir Eman. Sa Phase 4. Kung gusto mo yung PVC panel na din. Wala nang kahirap-hirap. Yung pinaka-film ng PVC panel, tutuklapin, no? Didikit dyan. Hindi, ano yan, barniz. Para matibay, para maganda. Oo. Yan, buti hindi tumuloy yung ulan. Okay, ganito yan mga karos. Pag-usapan natin kung bakit isa ito sa pinaka gusto ko na ginawang bahay na nirenovate namin. Yes po, sir. Yan, first time pa lang po namin gumagawa rin. Hindi namin kabisado ang mga block and lot ng bahay. Okay, sir. Okay, pagpatuloy natin. Para sa akin, sa dami po namin ginawang renovation at iba-ibang subdivision na din, isa ito sa pinaka gusto kong nirenovate na bahay. Hindi yung mismong project na bahay dahil gusto natin. So mas marami ring na magagandang project na natapos din natin compare po dito. So kaya ito ang dahilan kung bakit ito yung pinaka gusto namin na renovate. Una, hindi na ho kami nag-gate pass dito. Yan ang una. Kasi hindi nyo ba alam, nakada pasok na materyales, kailangan nyo pumunta ng opisina, fill up ka ng gate pass, saka ka palang tatawag sa hardware. So ako, kahit nasa bahay ako or kahit nasa ibang lugar ako, tatawag na lang po ako sa hardware or sa mga supplier para ma-deliver dito yung mga materyales. So hindi ko na kailangan magpa-gate pass, hindi ko na kailangan kumuha ng tao. Tapos pangalawa, tahimik. Ayan o, pansin nyo yan, tahimik. Yung tunog lang ng martilyo yung naririnig, diba? Yung mga workers lang, napakatahimik dito. Pangatlo, may mga pagkakataon na may naiiwan pong gamit. Siyempre sa dami ko na rin pong ginagawa. Kaya minsan nga pag nag-i-inspect ako, minsan may naiiwan na paleta dyan, martilyo, hindi na ililigpit. Yan, SOP naman dapat talagang pag-uwian. Pero syempre yung mga workers din,
siguro pagod, tuliro, yan, naiiwan. Wala pong nawawala rito, kahit kailan walang nawala. So yun ang gustong gusto ko rito. At ito pang-apat, hindi po ako nahirapan sa stock file dito. So ibig sabihin maluwag. Dito yung sidewalk nila rito, tingnan nyo. Kung titingnan ko to, kasya rito ang isang e-trike eh, diba? Yan, maluwag oh. Dito lang yung medyo manipis, pero pagdating dito maluwag. So stock file, may palambak kami dyan. Hindi, walang pumupunta rito para i-complain kami. Walang sisita sa amin. Yun ang pinaka nagustuhan ko. So syempre sa dami rin naman naming nagawang bahay, marami rin ho kaming nai-encounter. Kung hindi yung kapitbahay, eh alam naman nila na kumuha kami ng permit, kumuha kami ng renovation construction ban, tapos may magko-complain, maingay. Syempre talagang sa renovation ng subdivision, dikit-dikit ang bahay, considered na mag-iingay. So may mga ganun kaming case dito. Kahit kailan hindi kami na-issue dito. Ang sarap magtrabaho po rito. Yun. Kaya kung akong tatanungin, isa to sa pinakamaganda or pinaka nagustuhan kong renovation na project na ginawa namin. Hindi dahil dun sa renovation ng project ng bahay, ng design, kundi dahil dun sa mga na-experience namin. Diba dun sa Anyana Bel Air East, sa Central, napakahigpit dun. Pero syempre kasama na yun sa trabaho. Talagang consider na yun na makaka-encounter tayo ng lahat ng klase ng higpit dahil subdivision. So ganyan po talaga sa subdivision compared dun sa mga talagang sariling may lupa. So ayun, maraming salamat dun sa regular viewers na nagko-comment regular dito sa ating comment section araw-araw. Ayan yung content natin, nakakuha tayo ng content sa kanya. So ayun, sana nasagot ko na. Pero kung ikukumpara natin to sa mga ibang mga nirenovate din natin na unit, syempre meron din naman na mas marami na maraming pagkakaiba kung tungkol sa design. So may mga pagkakaiba sila. So ang dahilan talaga kung bakit ito ang pinakagusto ko at gusto naming lahat na nirenovate, dahil po sa mga magagandang na encounter at na experience na dito. So malaya ho kami nakakapagtrabaho rito. Ayan, ganda, di ba? Yun oh, pinturado na po siya. Ang highlights po nitong harapan ng bahay, since seal gray po siya, makikita niya naman po dun sa loob. Meron pa kaming design dun sa fence grills na white, tapos yung loob niya as is na ganyan na po siya na t-shop gray. So nagko-complement yung kulay niya. Tapos white din po yung ceiling namin dito sa roofing, kaya bagay na bagay po yung kulay. Kuya Philip, talagang lagi mong hinahabol to, no? Ay, Bukas na primer ang dati. Kaya nga eh. Kasi maya maya umuulan. Kasi yung ulan talaga hindi nga talaga masabi. Nakikita nyo yung pinapinturahan ko to, biglang umulan, ayan ang resulta. Di bali, kumatas lang naman eh, kumonti lang naman yung bakbak. Parang sobra tayo nag-a-adjust sa weather na. Yan ang trabaho talaga ng pintor. Yan, napakahirap po talaga magpintura ng laging may umuulan. Buti sana kung maganda yung weather, tapos half day sa iba gagawa yung pintor sa loob pag umaga eh. Kaso nga lang paiba-iba eh. Kinabukasan umuulan, umaga, o kaya tanghali, hihinto ng hapon, paiba-iba. Sobrang pag-a-adjust yung ginagawa namin dito. Ayan, bali ito na lang po muna yung update natin mga ka-Rojas ngayong araw po ng Miyerkules. Yan, Miyerkules. Kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. Tara. Triple the tequila just to heighten up the flavor. Chugging down on my JMB while checking out the